Good morning mga katep. Yung ating last video ay patungkol sa on-grid or grid tie. Ngayon naman ay ito ay off-grid. Off-grid. So, yan ang ating ngayon ang ating battery. 28.4 volts, 100%. So, ibig sabihin full charge. So, yan. Nililimit ko ngayon ang ating harvest. Kasi nga, pag ito ay nag-alarm 16, ibig sabihin, magsha-shut down yung ating inverter kasi over voltage. So, kaya nilagyan ko siya ng HBD module. Ito po yun. Yung HBD module. Ang setting ko dyan ay hanggang 31.5 lamang ang voltage niya. Pag lumagpas siya ron, magkakat off yung mamamatay ang pula. Ang reconnect niya ay 31. Ibig sabihin, pag bumaba ng 31, nagre-reconnect yan. Kaya naka-reconnect ngayon yan. Kaya ito yung sinasabi ko na ang peak harvest ng ating panel ay 600. Pero may nagtanong bakit po hanggang sinabi yung 600, bakit 500 lamang ang ginawa nyo? Kasi nga kung hindi natin gagawin yon ay masisira itong ating sambung. Kaya ako kasi minsan nakita ko yun, nag-16 yan. Nag-16. So ibig sabihin mag-automatic shut down yung sambung natin. Kaya dinagyan ko siya ng HBD module. Ang HBD module, ito nga pala ay to protect the battery sa overcharging. Kapag lalo na yung ating panel ay talagang 100% ang kanyang efficiency ng pag-harvest. Kaya yun po, kaya nagkaroon tayo ng limit ng pag-harvest. Walang problema kung itong ating Samsung ay kung ito ay hybrid. Kasi ang hybrid hanggang maximum voltage niya ay 450. Kaya niya ang hanggang 450. Minimum of 50 volts, gagana na yon. Ito hindi po ito hybrid. Hindi po ito hybrid, ito ay off-grid. Anong kaibahan ng off-grid sa hybrid? Ang off-grid po ay may separate controller. So kung mapapansin nyo, bakit wala akong controller ngayon? Kasi nga ay nasira ang ating controller. Kaya ito muna ang ginamit ko, yung HBD natin para makapag-charge tayo sa battery. Yan. Yun po ang bakit ko nilimitahan ang harvest niya, kasi nga ay masisira po itong ating Samsung. Kaya nilimitahan ko, nilagyan ko siya ng HBD. Actually, kahit may controller yan, nakakabit pa rin yung HBD natin. Kasi nga, poprotektahan natin tong si Samsung, kasi nga mag-overcharging tayo. Kasi sa lakas nitong mag-harvest ng ating panel, overcharge. Walang problema kay grid tie. Yan, kay grid tie, no problem yan. Kasi wala namang overloading yan. Na ibig sabihin, kaya niyang saluhin ang lahat ng magiging harvest ng panel. No problem yan. Basta't hindi lalagpas sa 1.4 kilowatt ang panel na, at hindi lalagpas sa 30 amps ang kanyang magiging, kasi yan ay ang DC input niyan ay 22 to 50. Dapat hindi ka rin lalagpas sa 50 DC, hindi ka rin lalagpas dyan. Ang BOC naman ito is 44 ang BOC niyan. Kaya swak yan kay grid tie natin. So yun nga pala ang
Ang ating load ngayon ay 500. Kaya 500 yan kasi binuksan ko lahat ng electric fan na siyam plus rep, pati itong TV. Yan, kahit hindi kailangan buksan ay yun nga, binubuksan natin kasi sayang naman yung harvest ng ating panel. Bagamat limited, nililimitahan natin yan, ay kayang-kaya pa rin yung supplyan ng ating buong bahay. So yung 500 na yan, yan yun ang ating load na siyam na electric fan, isang rep na inverter, wifi, mga ilaw. Mamaya bubuksan pa ng anak ko yung kanya computer. So ibig sabihin magpapalo yan ng mga 700 watts ang ating load mamaya. So kaya pa rin itong ating kaya pa rin supplyan itong ating panel kasi nga limited. So ganyan yan hanggang 4 ay ano yan, ay 100% ang battery. Siyempre pag mga 4 na, magbabawas na tayo ng load. Sabihin magpapatay na tayo ng mga ilang electric fan para kayanin niya ang load ng ating bahay. Kasi nga pagdating ng 4 hindi na ganyan, hindi na naman siya ganyang kalakas ang kanyang harvest ng ating panel. So yun lamang po ang ating ang advantage nga pala nitong ating off-grid. Siyempre hindi natin kailangan ng Meralco. Yan ang ating Meralco, papatayin ko. So may supply pa rin tayo kahit wala tayong Meralco kasi nga hindi siya umaasa kay Meralco. Kay battery siya umaasa. Kay battery po, yan ang ating battery. Yan, charge po yan. Kay battery siya umaasa kaya okay lang na walang DU. Yun ang advantage ng off-grid. Ang disadvantage naman ito, syempre, lilimitahan mo rin yung load mo. Kasi nga, baka naman hindi kayanin ng battery mo at yung harvest ng panel mo. Instead kay grid tie ay walang limit ang gamit mo. Hanggang may limit din, what I mean. Siyempre hindi ka lalagpas sa 1.4. Lilimitahan mo rin. Kahit umabot ng mga 2 kilowatt, kaya pa yan. Kahit 2 kilowatt. Yan. Tapos yun, wala tayong consumption kay Meralco. Kay Dio, yung 0.93 ay ano lang yan. Yan yung consumption ni inverter. Yan. So ito yung ating load 500. Ito yung ating harvest almost 800 almost 800 yan. Pero hanggang 500 yan lang yan kasi nga ay nilagyan ko ng HBD to protect the inverter. Yun lamang po. Itong video na to ay patungkol po kay off-grid. Yung last video natin ay on-grid or grid tie setup. Ito naman ay off-grid. So yun lang. So ibig sabihin free pa rin tayo sa energy. Kahit halimbawa mag-brownout ng gantong oras, no problem. Kasi nga ay meron tayong naka-solar po tayo. Yan. Tanyo naman nakababa. So no effect. Hanggang dyan lang yan yung ating load. Hanggang 500 lang yan. Hindi yan tataas. Tataas yan pag nagbukas na ng computer yung aking anak. So ang time natin is 10:44. 10:44 ang time natin. Nag-start ako mag off-grid mga
9 9 or 8 what I mean is 8 ako nag-start. So yun po ang ating dalawang setup, isang setup na off-grid with battery at isang setup na grid tie without battery. Yan po. Of course, syempre, pag may ganito kayong setup ay pwede nyong pag-isahin ang panel niyan. Nasa diskarte na lang po ng gagawa. What I mean ay hindi niyo po dapat gayahin ere. Kasi nga ito ay for professional only. Mahirap po na iwanan nyo sa ganito nasa bahay nyo nang walang controller. Iba pa rin po ang may controller. Kaya ako lang ginawa yan kasi nga nasira yung ating controller. But hindi ko po nire-recommend na gawin nyo po ito, which is na delikado kung wala talaga yung background sa electrical. Okay, yun lamang po. Kung tatanungin nyo kung paano to, sad to say I'm sorry na hindi ko po ituturo yan kasi nga ay for emergency lang po yan, kasi nga nasira lang yung aking controller, kaya ako po ginawa yan. But not recommended po, not recommended yan. But ano yan, nilalagay talaga yan kapag may controller. May video ako niyan na video na kung hindi pa nasisira yung controller ko, nakakabit yan. Yun yung same ano pa rin na nilimitahan ko rin yung ating harvest. Yan siya. 28.2 volts, 100%. 400 yung ating harvest. Bali 800. 800 nga pala. 800 yung ating harvest. 500 load. Okay? So yun lamang. At pinakita ko lang sa inyo yung setup natin ng ating off-grid. Ang advantage at disadvantage ng off-grid. Advantage at disadvantage ng on-grid, grid tie. So yun lamang po. At yan, kita nyo kahit walang nanonood nakabukas kasi sayang nga yung load. Yung harvest. Kaya okay lang kasi nga free naman yan wala namang problema. It is free. Free po yan. So yun lamang po at isang magandang umaga sa ating lahat. At also muli ako'y naniniklog sa inyo na please subscribe and share para naman po pakonsuelo sa pagbibideo natin na makaabot man lang tayo sa 1K subscriber. Okay? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at talaga pong mainit talaga. Mainit sa ating mga nagsosolar ay positive. Ang init ay gamitin natin positibo. Positibo dahil ito ay magpuproduce sa atin ng libreng kuryente kung tayo ay nakasolar. So, ibig sabihin positive sa mga solarista ang init ng araw. Positive po sa amin yan kasi nga ay makakapag-harvest kami ng maganda. Ginagamit namin ang init o ang sikat ng araw upang makapag-produce ng libreng kuryente. Yun lamang po ang kagandahan ng nakasolar. So yan lang muli. Ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa patuloy nyo pong suporta sa ating channel. At wala na ako masasabi kundi tulungan nyo naman ako at suportahan nyo ako na makakuha ko po ang 1K subscriber. So yun lamang and God bless us all po sa ating lahat. Dapat mapagkakatiwalaan, dapat totoo. Ito ang direksyon